Amen. Praise the Lord. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Tayo po darako na sa pinakamahalagang bahagi ng programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ating po mga ready ang ating mga pakinig at take note po natin. Maaari po natin sulat ang ating pag-aaralan. Ang pong binibigyan po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. Mga minamahal, nagpapaabot din po ako ng pagbati po sa lahat po ng mga minamahal po nating mga tagapakinig at tagapanood ng ating pong banal na programa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga minamahal po nating mga kapatiran na masugid at patuloy na sumusubaybay maging sa labas ng ating bansa, sa lahat po ng mga webcast viewers, sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng ating banal na gawain. Mga minamahal, isang malaking pagpapasalamat para po sa amin na kami po'y pagkukulan nyo ng pansin sa pamagitan po ng inyong pakikinig ng ating ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At nagpapaabot din po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagduwalhati ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ay hindi po, naman, manalangin po muna tayo upang minsan pa maunawaan natin ang salita ng Diyos, at habang pinakikinggan po natin ang salita ng Diyos ay kumikilos na po ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon para kayo po'y pagalingin. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang na minsan pa humingi kami ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan, dakilang Diyos. Linisin mo po at dalisayan ng aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Malapang noon, kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig. Sa ganang amin, wala po kami magagawa, at bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Dumaloy ang masaganang kapangyarihan sa lahat, lalo na po sa mga may taglay na karamdaman. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Mami naman, hindi buksan po natin ang ating pambungad na talata dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57 up to 58. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, talataya 57 hanggang 58. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating reasons to keep on keeping on. Ang mga dahilan, maminamahal, upang tayo po'y magpatuloy at magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, ito pong panahon natin ito po yung tinatawag na perilous time. Talagang maraming pagsubok, maminamahal, talagang tayo po ay nililiglig ng kalaban. Maraming problema sa iba't ibang churches, maraming mga pagsubok na marating sa mga mananampalataya. Mga minamahal, tayo po ay nililignig ng kalaban ng Diyos. Maraming pagsubok, maraming kahirapan, sapagat ito po ay mga nakasulat po sa banal na kasulatan. Kaya nga ito pong mga sulat na ito, mga minamahal, ay bago sinulat ni Apostol Pablo at bago, mga minamahal, gawin niya ang mga katagang ito, ay marami pong mga pagsubok ang nararanasan kasalukuyan ng Kristiyano sa Korinto. Marami po doon, mga minamahal, na sila po ay nagkakaroon din po ng tinatawag na division. Nagkaroon sila, mga minamahal, ng mga pagtatalo. Nagkaroon sila ng mga hidwaan at persecution, temptation, trials, mga hardship. Mga minamahal, kaya ibinigay ni Apostol Pablo ang mga talatang ito para, mga minamahal, para palakasin ang mga mananampalataya ng Korinto.
At hindi lamang ito para sa mga mananampalataya ng Korinto, tayo rin po mga ngayon dumadanas ng mga kahirapan, dumaranas ng mga pagsubok na parang iniisip natin susuko na tayo. Mga minamahal, dahil nasa mga huling araw na nga po tayo, ligligan na po ng pananampalataya. Tayo po, mga minamahal, ay nasa survival na ng pananampalataya. Anytime mag-rapture, darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, may mga dahilan kung bakit kinakailangan, mga minamahal, na lalo tayong magpatuloy. Reason to keep on and keeping on serving the Lord. Bakit, mga minamahal, sabi po ng Banal na Kasulatan, sapagkat we have ultimate victory. Meron tayong mga minamahal katiyakan sa tagumpay. Ultimate victory. Kung nararanasan natin ngayon, mga minamahal, na parang tayo po'y deado at talagang nararamdaman natin na parang gusto na nating sumuko, mga minamahal, tandaan po natin, dapat po tayo, mga minamahal, magpatuloy sapagkat, mga minamahal, we have ultimate victory. Sinabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 57, nabasa po natin, datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dati na po tayong pinagtagumpay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal ko, ang kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ito po hindi lamang tagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon, kundi tagumpay nating lahat ng mga mananampalataya. Magtatagumpay tayo, maminamahal. We have ultimate victory. Para makikita po natin sa ngayon, dehado tayo, pero tandaan po natin, tapos na po ang laban. Nanalo na po tayo. Parang nanonood na lamang tayo ng replay na palabas, maminamahal. Ang ending, tayo po ang panalo. Kasi kung matutunghayan nyo sa Banal na Kasulatan, maminamahal, lahat po ng mga mananampalataya noong panahon nila Moses, nila Gideon, nila Daniel, nila Joshua, maminamahal. Lahat po ng mga mananampalatayang ito, lagi silang nandun sa tinatawag na diado. Diado sila, katulad ng kapanahunan, mga minamahal ni Moses. Imagine, ano ang ilalaban nila sa mga Ehipsyo? Ito ang pinakamakapangyarihang bansa noon, maminamahal, samantalang sila po'y mga alipin lamang, walang alam sa pakikipagbaka. Wala silang mga sandata, mga minamahal, kukunti ang biyasa sa pakikipaglaban. Samantalang ang hukbo ni Paraon, maminamahal, ay talagang sila po ay mga makapangyarihan. Talagang biyasa sa pakikipagbaka. Meron silang mga mabibisang mga sandata, meron silang mga palaso, meron silang mga sibat, meron silang mga panangga. Imposibleng sila'y manalo, maminamahal, pero sabi nga ng ating mahal na Panginoon, ang inyong laban ay, ang pakikipagbakang ito ay hindi laban sa atin, kundi laban sa mahal na Panginoon. Wala silang ibang ginawa, maminamahal, kundi mga minamahal sumunod sa utos ng lingkod ng Diyos na si Moses. Sabi ni Moses, stand still and see the salvation of the Lord. Ang mga Ehipsyong ito na yung mahabol sa atin ay hindi nyo na makikita kailanman at magpakailanman. Sabi ng Exodo, kaya dadagdag natin Exodo 14 verse 13, maminamahal, sinabi ni Moses, kaya wala silang ginamit na lakas, wala silang ginamit sa pakipagbaka, bagamat dehado sila, pero mga minamahal, pinagtagumpay sila ng mahal na Panginoon. Basahin po natin. Dito po sa Exodo, Kapitulo 14, talatang 13. Exodo 14:13. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon, hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Amen. Yan po, maminamahal. Pero makita nyo po ang senaryo, napakadihado po nila. Napakarami ng kawal ni Paraon. Pero dahil ang Diyos ang kasama nila, maminamahal, hindi po mga minamahal nagtagumpay. Ito pong kanilang kaaway. Kaya we have ultimate victory. Lahat ng mga mananampalataya, maminamahal, sa Banal na Kasulatan, sila po, mga minamahal, ay dihado, pero nanalo pa rin sila. Nung panahon ni Joshua, maminamahal, nung kanilang lulupigin ang Jericho, maminamahal, ito po may napakatas ng muog at imposible na sila po, mga minamahal, ay masakop nila ang Jericho, pero mga minamahal, ito po ay ginuho ng ating mahal na Panginoon. Imagine, napakataas ng pader ng Jericho. Wala silang ginawa kundi magpuri sa mahal na Panginoon, at nung sumigaw si Joshua na atin ang Jericho, bigla pong gumuho. Napakapakapal na pader, maminamahal, at napakataas, imposible silang makaakyat at pasukin ang kalang kalaban.
ang kanilang sandatay mga sibat lamang, mga pana. Hindi sila makatatawid doon, hindi sila makakapasok doon, pero mga minamal, nagpuri lang sila. 7 beses lang umikot, maminamal, sa maog ng Jericho, at sinabi ni Joshua, atin ang Jericho, bigla pong gumuho, maminamal, bumagsak, nalupig lahat ng kanilang mga kalaban. Dihado silang lahat. Dihado ang mga mananampalataya, pero mga minamal, we have ultimate victory. Kaya nga, maminamal, dapat tayo magpatuloy kung nararanasan man natin ang pagsubok ngayon, nararanasan na parang talunan tayo ngayon, maminamal, tandaan po natin, mga minamal, we have ultimate victory. Sabi ng Roma Kapitulo 16, talatang 20, si Satanas ay lulupigin ng Diyos, dudurugin ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. Nasahin po natin ng Roma 16, talatang 20. Dito po sa aklat po ng Roma, Kapitulo 16, talatang 20. Sabi po dito sa 16:20, sabi po dito, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Amen. Amen.